Pumunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay, ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, ako'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo.
Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay Mother's Day. Batiin naman natin ang mga nanay ng Happy Mother's Day. Yung may mga nanay na nandito, halikan ninyo ang inyong mga nanay. Kapag kinikilala natin ang ating mga nanay, kinikilala natin ang pag-ibig. Sa kanila natin naramdaman ang pag-ibig. Kahit na may pagkukulang sila sa atin, sino ba naman ang taong walang pagkukulang? Kinikilala natin na dahil sa kanila, nandito tayo. Sa pagsilang nila sa atin, itinaya nila ang kanilang buhay. Ang panganganak ay isa sa pinakamapanganib sa buhay ng isang babae. Hindi lang nila tayo isinilang. Sila ang nagpalaki sa atin. Sa sustansya ng kanilang katawan, sa kanilang gatas, tayo ay nabuhay sa unang mga buwan ng ating buhay. Kahit na wala na sila sa piling natin, tulad ko na 20 taon nang sumakabilang buhay ang mami ko, kinikilala pa rin natin ang pag-ibig nila. Pag-ibig, yan din ang paksa na tinutukoy ni Jesus sa ating pagbasa ngayon. Kilala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Kilala natin ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Namatay siya sa krus para sa atin. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pag-ibig, kilalanin natin na una sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang nagmahal. Sa Kanya nanggaling ang lahat ng pagmamahal. Ang pag-ibig ng ating mga nanay ay galing sa pag-ibig ng Diyos. Ipagdasal natin sa Diyos na mapahalagahan natin kung gaano niya tayo kamahal. Gaano ako kamahal ng Diyos. Dahil sa mahal ako ng Diyos, gusto ko rin siyang mahalin. Mabuti na lang at sinabi niya paano siya mamahalin. Hindi natin ito huhulaan pa. Maliwanag ang sinabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Diniin pa niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Noong panahon ng mga Romano, may kaugalaan sila na nagpapadala ng kanilang luha sa isang maliit na lalagyan upang ipaabot at ipadala ang pag-ibig nila. Pero kay Jesus, hindi nasusukat ang pagmamahal sa luha na ibinubuhos natin. Ngayon, may mga awit at mga tula na nagsasabi na ang pag-ibig ay nararamdaman sa bilis ng pantig ng ating puso. Hindi yan ang tunay na sukatan ng pagmamahal para kay Jesus. Gawin natin ang kanyang utos. Yan ang sinasabi niya. At ano ang utos niya? Magmahalan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay napapahiwatig natin sa pag-ibig sa ating kapwa. Lalo na sa kapwa na hindi kaibig-ibig. Kaya sinabi niya, kung ang nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Ginagawa din niya ng mga makasalanan. Kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa din iyan ng mga pagano. Kaya mahalin natin ang hindi natin kaano-ano. Mahalin natin ang kaaway. Mahalin natin sila hindi dahil sa mabuti sila sa atin. Mahalin natin sila kasi mabuti sa atin ng Diyos. Kasi mahal tayo ng Diyos. Sa ganitong paraan natin napapakita ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya natin ito?
Mahirap na nga magmahal sa ating pamilya. Sa iba pa kaya? Kaya nga nangako si Jesus na magpapadala siya sa atin ng isa pang katulong, isang patnubay na magiging kasama natin. Ipapaalaala niya sa atin ang mga aral ni Jesus at bibigyan niya tayo ng kakayahan na ito ay magawa. Yan ay ang Espiritu Santo na sa atin at mananahan sa atin. Sa ating unang pagbasa, nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga Samaritano sa Samaria ay bukas loob ng tinanggap ang mabuting balita dahil sa pahayag ng diakonong si Felipe. Pumunta doon si Pedro at si Juan at nasaksihan nila ang magandang pagtanggap ng mga Samaritano sa balita tungkol kay Jesus. Pero nabinyagan pa lang sila at hindi pa nila natanggap ang Espiritu Santo. Kaya pinagdasal nila sila at ipinatong ang kanilang kamay upang matanggap din nila ang Espiritu Santo. Kung sa atin pa, nabinyagan lang sila pero hindi pa nakumpilan. Kailangan din nila ang Espiritu Santo upang maisabuhay nila ang kanilang binyag. Kailangan din nating lahat ng kumpil. Sana nga ang hindi pa nakumpilan dito ay magpakumpil na rin. Ayaw ba ninyo na manirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos? Sa taon ng simbahan, sa loob ng 7 linggo ng muling pagkabuhay, pinapahayag sa atin ang bagong buhay na tinanggap natin noong nakiisa tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Magtatapos ang isang panahon ng pagkabuhay sa pagbaba ng Espiritu Santo sa kapista ng Pentecostes. Ngayon na alam na natin paano mabuhay bilang mga binyagan, pinapaalaala sa atin na nandiyan din ang Espiritu Santo na ibinibigay sa atin upang bigyan tayo ng kakayahan na isabuhay ang bagong buhay na binigay ng binyag. Ang Espiritu Santo ay lakas at liwanag. Kailangan natin ito sa ating panahon na hinahamon tayo sa ating pananampalataya. Marami ang kumokontra sa atin. Maraming ignorante tungkol sa pananampalataya. Kahit na sa mga Katoliko, ang kwento sa akin ng mga nagbibigay ng banal na aral na marami silang natuturuan na mga matatanda na hindi pa nga marunong kahit mag-antanda ng krus. Marami pa nga na nag-aantanda ng krus pero hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya kung ano-ano na lang ang pagkilos na ginagawa ng kanilang kamay sa kanilang dibdib, hindi na mukhang krus. Na parang nagbubugaw na lang sila ng langaw. Kailangan talagang magpaliwanag tayo tungkol sa pananampalataya. Kaya sinulat ni Pedro sa ating ikalawang pagbasa, humanda kayong palagi na magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ganon din dapat sa ating pananampalataya. Pero gawin natin ang pagpapaliwanag na ito na hindi paaway. Lalo na kung nararamdaman natin na tayo ay pinopilosopo lamang. Gawin natin ng mahinahon at mapitagan ang ating pagpapaliwanag. Kahit na tayo ay alipustahin, hindi tayo lalaban. Ipakita natin sa kanila ang pagmamahal. Hindi ito madali. Kaya nga, kailangan natin ng Espiritu Santo. Siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan na matularan si Jesus na namatay para sa atin upang iharap tayo sa Diyos kahit na nandiyan ang hindi pagtanggap sa Kanya. Mahalin natin si Jesus. Sobrang pagmamahal niya sa atin. Mahalin natin siya sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang utos niya ay mahalin natin ang ating kapwa kahit na iyong makulit at galit sa atin. Kaya natin ito. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan, ang Espiritu Santo na nananahan sa atin upang tayo ay liwanagan at palakasin ang ating loob sa ating paglalakbay
sa landas ni Jesus.